Ang gabing nagbago ng lahat. Isang gabi, umuwi ang isang babae upang matuklasang naglaho ang kanyang asawa kasama ang kanyang kabit na nag-iwan sa kanya ng 100,000 piso na utang. Ngunit ang kanyang tahimik na ama ay may nakakatakot na plano para sa paghihiganti. Ang gabing iyon ay hindi naiiba sa iba pang nakakapagod na araw. Sa halos bali ng likod pagkatapos ng maghapon na pagkakaupo sa luma at yuping silya ng opisina, umuwi ako na may simpleng pag-asa ang muling pag-init ng natirang tortang patatas kagabi at makinig sa mga reklamo ng aking asawang si Juan tungkol sa kanyang kinasusok lamang amo. Ang imahe ng isang payapang pahinga ay totoo sa aking isip, kaya buong pag-asa kong inikot ang susi sa lock. Gayunpaman, ang mga pag-asa ay madalas na hindi tumutugma sa realidad at ng gabing iyon, sinampal ako ng realidad ng malupit. Bago ko pa man matanggal ang aking sapatos sa trabaho, sinalubong ako ng katahimikan ng bahay pagbukas ko ng pinto. Isang katahimikang naiiba. Sa karaniwan, pakiramdam ko ay malamig at walang laman. Tulad ng pagpasok sa isang hindi tinitirhang modelong unit ng condominium. Patay ang ilaw sa sala. Karaniwan, sa ganitong oras, binubuksan na ni Juan ang ilaw habang nanonood ng balita sa gabi o naglalaro sa kanyang cellphone. Sa simula, sinubukan kong maging positibo. Siguro ay nakatulog lamang siya o lumabas sandali sa palengke para bumili ng sigarilyo o merienda. Ngunit ang instinct ng isang asawa ay minsan mas matalas kaysa sa isang pribadong detective at nilukob ako ng takot nang maramdaman kong may maling mali. Agad na napako ang aking paningin sa kabinet ng sapatos sa tabi ng pasukan. Nakakaiba ang hitsura dahil sa napakalaking espasyo. Wala na doon ang mamahaling sapatos na branded ni Juan na binili niya noong nakaraang buwan. Hindi lang iyon, ang kanyang paboritong sapatos na gawa sa balat na ipinagmamalaki niyang ipinapakita sa mga kapitbahay ay nawala rin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, isang ritmo ng gulat na humahampas sa aking dibdib. Ibinagsak ko ang aking bag sa sahig at tumakbo patungo sa master bedroom, umaasang nagkamali lamang ako o baka nililinis ni Juan ang lahat ng kanyang sapatos sa bakuran, kahit alam kong siya ang pinakatamad na tao sa mundo pagdating sa mga gawaing iyon. Ang tanawin sa kwarto ay nagpahina ng aking mga tuhod na para bang ang mga buto ng aking mga binti ay naging gulaman. Nakabukas ng malaki ang aming aparador, ipinapakita ang bahagi ni Juan na ganap na walang laman. Ilang plastic hanger na lamang ang natira. Dahan-dahang gumagalaw sa simoy ng hangin na pumapasok sa nakabukas na bintana, ang kanyang mga suit sa trabaho, ang kanyang mamahaling maong, ang leather jacket na ipinagmamalaki niya. Lahat ay nawala na parang bula. Ang nagpatawa sa akin, nang mapait sa gitna ng takot, ay ang katotohanang dinala rin niya ang kanyang neck pillow. Isipin ninyo sa gitna ng pagtakas para iwanan ang kanyang asawa. May oras pa siyang isipin ang ginhawa ng kanyang leeg sa biyahe. Isang kahanga-hangang pagpapakita ng mga prioridad mula kay Juan. Tumakbo ako sa banyo at tiyak na nawala na ang kanyang sipilyo, labaha, at maging ang kanyang mamahaling facial cleanser na mas mahal pa sa sabon ko sa loob ng isang buwan. Umalis na nga si Juan, hindi siya dinukot ng mga alien. Hindi siya nagpunta sa isang huling minutong business trip. Iniwan niya ako, ngunit ang tunay na sorpresa ay hindi pa dumarating. Ang pangunahing kaganapan ng gabi ay matiyagang naghihintay sa akin sa mesa ng kainan, handang basagin ang aking mundo sa libu-libong piraso. Maayos ang mesa, masyadong maayos. Maliban sa dalawang bagay na nakapatong dito, isang sulat kamay na tala at isang makapal na brown na sobre na may logo ng isang kilalang bangko. Nanginginig ng malakas ang kanang kamay ko nang hawakan ang papel. Parang humahawak ako ng isang time bomb na malapit ng sumabog. Ang hindi maayos na sulat kamay ni Juan, na kilala ko rin, ay nakasulat doon. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking masikip na baga at nagsimulang basahin ang huling mensahe ng lalaking sa loob ng 5 taon ay natulog sa tabi ko. Maikli, direkta, at lubhang masakit ang sulat, na para bang sinadya ni Juan na piliin ang mga salitang makakapunit sa puso. Sinulat niya na hindi na siya masaya na nakatira sa akin, na itinuturing niyang masyadong mahigpit at nakakainip. Sinabi niya na may karapatan siyang hanapin ang sarili niyang kaligayahan. At ang kaligayahang iyon, ayon sa kanyang sulat, ay natagpuan niya sa isang babaeng nagngangalang Marisa. Kakaiba ang pangalan sa akin, ngunit tila ito ay napakapamilyar sa puso ng aking asawa.
Sinabi niya na sisimulan niya ang isang bagong buhay kasama si Marisa sa isang malayong lugar, isang lugar kung saan hindi ko siya matutunton. Sa dulo ng sulat, isinulat niya ang pangungusap na nagpakulo ng aking dugo hanggang sa ulo. Patawad, hindi ko kayang pasanin ang bigat ng nakaraan, kaya pakiusap, ikaw na ang bahala sa natitira. Naramdaman kong nanginginit ang aking mga mata, ngunit hindi bumagsak ang mga luha dahil ang gulat ay nananaig pa rin sa kalungkutan. Napatingin ako sa brown na sobre na katabi ng sulat. Sa isang marahas na galaw, pinunit ko ito hanggang sa masira. Lumabas mula rito ang ilang opisyal na dokumento na may logo ng bangko na mukhang napaka-intimidating. Sinuri ng aking mga mata ang bawat linya ng mga numero at letra na nakaimprenta hanggang sa napako ang aking paningin sa isang nakabold na numero, 100,000 PHP. Ito ang halaga ng isang overdue na utang. Kasama ang mga interes at late payment fees nito na lalong nagpapamangha sa halaga. Pakiramdam ko ay mabilis na umiikot ang aking mundo, na para bang nasa isang sirang carousel na hindi humihinto. 100,000 PHP sa pangalan ko. Paano ito posible? Pagkatapos, bumalik ang aking alaala sa isang pangyayari 6 na buwan na ang nakakaraan. Umuwi si Juan na may maraming masarap na pagkain, naging napakatamis, minasahe ang aking mga balikat, at iniabot sa akin ang isang tumpok ng mga papeles. Sinabi niya na ito ay isang formality lamang para humingi ng kapital para sa isang maliit na side business na plano niya. At ako, bobo, ay naniwala sa kanya. Pinirmahan ko ang tumpok ng mga papeles nang hindi binabasa ng maigi dahil nagtitiwala ako sa aking asawa. Lumabas na ang aking pirma noong araw na iyon ay ang pirma na nagapruba sa pagkasira ng aking sariling buhay. Bigla akong nahilo, isang halo ng hindi nabusog na gutom at bigla ang stress na tumama sa aking tiyan. Naupo ako ng walang lakas sa silya ng kainan, nakatitig sa halagang 100,000 PHP. Ang aking sahod bilang isang administrative assistant ay halos hindi sapat para sa pagkain at bayad sa kuryente. Kakailanganin ko ng mga dekada para mabayaran ang ganoong kalaking utang. Iyon ay kung hindi ako kumain o uminom ng kahit ano. Hindi lang kinuha ni Juan ang aking puso at dangal, kinuha rin niya ang aking kinabukasan, nagiiwan ng napakalalim na butas kung saan napilitan akong tumalon. Nakakagulat, sa gitna ng emosyonal na bagyong ito, nakita ng aking mga mata ang isa pang nawawala sa kusina. Ang pinakabagong espresso machine na bagong bili ko lang mula sa aking bonus sa Pasko ay nawala rin. Tumakas si Juan kasama ang coffee maker. Tumakas ang lalaki kasama ang kanyang kabit, nag-iiwan ng utang na libu-libong piso at naramdaman pa rin ang pangangailangan na kunin ang coffee maker. Plano ba niyang gumawa ng mga romantikong kape kasama si Marisa gamit ang coffee maker ng asawang iniwan niya? Sa totoo lang, kung hindi lang napakasama ng sitwasyon, natawa na sana ako ng malakas nang makita kung gaano kairado at kuripot ang aking asawa. Talagang ayaw niya. Mawalan ng isang sentimo. Sinubukan kong tawagan ang aking cellphone gamit ang nanginginig pa ring kamay. Dinidial ang numero ni Juan na may bobong pag-asa na lahat ay isang masamang biro, isang walang kwentang prank. Walang ringtone, tanging ang boses ng operator na nagbibigay alam na ang idinial na numero ay hindi aktibo o wala sa coverage area. Sinubukan kong tumawag ng paulit-ulit hanggang sa napagod ang aking hinlalaki, ngunit pareho ang resulta. Tinanggal niya ang numero, tulad ng pagtanggal niya sa akin. Ang takot ay nagsimulang umakyat mula sa mga paa hanggang sa ulo, naging isang takot na sumasakal sa akin. Ang imahe ng mga maniningil ng utang, malalaki, at may nakakatakot na mukha, ay nagsimulang sumayaw sa aking isip. Madalas kong nakikita sa balita kung gaano sila kalupit. Mga pagpapalayas, mga ari-arian na itinapon sa kalsada, panghaharas araw at gabi, at ngayon ako ang bida sa horror film na iyon. Ang apartment na ito, isang maliit na apartment na binabayaran namin ng hulugan ng magkasama, bagaman karamihan ng pera ay akin, ay nakalagay bilang collateral. Nangangahulugan iyon na sa lalong madaling panahon, hindi lang ako magiging isang diborsyado, mahirap, at inabandunang babae, kundi isang walang tirahan na palaboy, isang kumpletong pakete ng pagdurusa para sa isang gabi lamang. Ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay tuluyang bumuhos, dumadaloy sa aking pisngi at tumutulo sa abiso ng bangko na nagpapatakbo sa tinta ng mga numero.
Umiyak ako ng walang tigil sa malungkot na kainan, sumisigaw sa pangalan ng Diyos, nagtatanong kung bakit napakasama ng aking kapalaran, ano ang nagawa kong mali. Palagi akong nagsisikap na maging isang mabuting asawa, hindi humihingi ng marami, masipag na nag-iipon. Hindi ko rin madalas hinihiling na bilhan ako ng mamahaling kosmetiko. Ngunit ang gantimpala ay isang pagtataksil ng Diyos, na ginawa ng taong pinakapinagkakatiwalaan ko. Masakit na masakit. Ang orasan sa dingding ay nagturo ng 9:00 ng gabi, ngunit parang hating gabi dahil sa katahimikang nananaig. Matapos umiyak hanggang sa mamaga ang aking mga mata, na para bang kinagat ako ng bubuyog, nagsimula akong mag-isip ng mas malinaw. Hindi ako maaaring manatili dito. Hindi naligtas ang bahay na ito. Malapit nang dumating ang mga maniningil ng bangko. Siguro bukas, siguro sa susunod na araw. Kailangan ko ng kanlungan. Isang lugar kung saan ako makakapag-isip nang walang takot na may kakatok sa pinto na sumisigaw para maningil ng pera. Bigla, ang mukha ng aking ama ay lumitaw sa aking isip. Ang aking ama na si Mang Tonyo, na nag-iisa na lamang na nakatira sa barangay Maligaya, isang tahimik na nayon sa paanan ng bundok mula nang pumanaw si inay. Mabuti ang aking relasyon sa aking ama, ngunit kinasusuklaman siya ni Juan. Palagi niyang sinasabi na ang aking ama ay makaluma, isang probinsyano, at hindi nakaabot sa kanyang pamumuhay sa syudad. Kaya sa nakaraang 2 taon, halos hindi ko na binibisita ang aking ama upang maiwasan ang pakikipagtalo kay Juan. Ngayon ay sumisiksik ang pagkakasala sa aking puso. Iniwan ko ang aking ama para sa isang lalaki na ngayon ay iniiwan ako. Ang ironiya ng buhay ay minsan ganoon kalupit. Ngunit, tatanggapin ba ako ng aking ama, ang kanyang bobong anak, na bumabalik lamang sa bahay kapag wasak na? Natatakot akong biguin siya. Palaging ipinagmamalaki ako ng aking ama, na nagtatrabaho sa kabisera at may asawa. Kung babalik ako na may balita ng diborsyo at isang utang na 100,000 PHP, natatakot akong hindi ito kayanin ng kanyang puso. Gayunpaman, wala akong ibang pagpipilian. Ang aking mga kaibigan sa syudad ay halos hindi nakakaraos o abala sa kanilang sariling pamilya. Imposibleng tanggapin nila ako na may ganoong kalaking problema. Ang bahay ng aking ama, ang tanging lugar na ang pinto, ay hindi kailanman magiging sarado para sa akin. Sa kaunting lakas na natitira sa akin, hinila ko ang isang lumang maleta mula sa bodega. Ang maalikabok na maleta na ginamit ko nang una akong lumipat sa syudad na ito, puno ng mga pangarap. Ngayon gagamitin ko ito para tumakas mula sa syudad na ngumunguya at dumura sa akin. Nagsimula akong maglagay ng aking mga damit ng walang ayos, nang hindi maingat na tinutupi. Ang mahalaga ay makapasok. Kinuha ko ang aking mahalagang dokumento, titulo, birth certificate at ang bank book na may malungkot na balanse. Ayaw kong mag-iiwan ng anumang bagay na may halaga sa bahay na ito kung sakaling sakupin ito ng bangko bukas ng umaga. Habang nag-iimpake, napansin ko ang aming larawan sa kasal na eleganteng nakasabit sa dingding ng kwarto. Sa larawan, nakangiti ng malapad si Juan na may napakasincere na hitsura habang ako naman ay nakatingin sa kanya na puno ng pagmamahal, kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Peking ngiti iyon. Sa isang mabilis na galaw, tinanggal ko ang frame at ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagpunit sa katahimikan ng gabi, nagbibigay ng kaunting kasiyahan sa aking puso. Hayaan mo siyang masira. Kung tutuusin, sira na rin ang kasal ko. Hindi magiging patas kung mananatiling buo ang larawan. Nang matapos ako, tumayo ako sa sala. Tiningnan ang paligid sa huling pagkakataon. Maraming alaala ang iningatan ng apartment na ito. Mula nang una kaming lumipat at natulog sa sahig nang walang kutsyon. Hanggang sa ipinagdiwang namin ang aming anibersaryo ng kasal na may murang cake. Ngayon, pakiramdam ko ay kakaiba ang lugar na ito. Parang bibig ng halimaw na handang lamunin ang sinumang nasa loob. Naramdaman kong masikip ang aking dibdib nang mapagtanto kong kailangan kong iwanan ang bunga ng aking pinaghirapan sa loob ng maraming taon dahil sa isang taong walang puso. Kinuha ko ang susi ng aking sasakyan, ang tanging ari-arian na nakapangalan sa akin na ang mga dokumento ay nakatago ng maayos sa isang lihim na drawer na hindi alam ni Juan. Hindi bababa sa hindi kinuha ni Juan ang aking sasakyan.
Marahil dahil alam niyang ang lumang sasakyang ito ay madalas na humihinto kapag umiinit ang makina. Hayaan na, ang sirang sasakyang ito ang magiging aking midniebang karwahe patungo sa kastilyo ng aking ama. Isinara ko ang pangunahing pinto, na para bang ikinulong ko ang lahat ng masasamang alaala sa loob. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi, na nakatulong upang palamigin ang aking ulo, na pakiramdam ko ay sasabog. Pumasok ako sa sasakyan, inihagis ang maleta sa likod na upuan, at pinaharurot ang makina. Ang magaspang na ugong ng makina ay umalingaw-ngaw na kasabay ng aking kalooban. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang utang na iyon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng ito sa aking ama. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong umalis dito. Ngayon na, pinihit ko ang accelerator. Iniiwan ang madilim na bahay na iyon. Bumuhos muli ang aking mga luha, ngunit sa pagkakataong ito ay hinayaan ko itong dumaloy. Ang biyahe patungo sa bayan ng aking ama ay tatagal ng mga 4 na oras. Sapat na oras para umiyak ng husto bago kailanganing maging matapang sa harap niya. Paalam Juan, paalam Marisa, at paalam utang. Well, tiyak na susundan pa rin ako ng utang, ngunit kahit papaano ng gabing iyon, pinili kong tumakas. Pinili kong bumalik sa lugar kung saan ako naging isang walang malay na bata, bumalik sa yakap ng tanging lalaki, na hindi kailanman sasaktan ako, bumalik sa bahay ng aking ama. Ang highway sa gabi ay tila walang katapusan. Kumakalat na madilim na parang isang tunnel ng oras na pumipilit sa akin na balikan ang lahat ng aking kamangmangan sa nakaraang 5 taon. Nagsimulang umulan ng bahagya, na lalong nagpapalabong sa windshield ng aking lumang sasakyan, na ang mga wipers ay humihiling na ng pagreretiro mula pa noong nakaraang buwan. Ngunit wala akong oras para palitan ang mga ito dahil ang pera ay napunta sa pagbili ng bagong running shoes para kay Juan. Nakakatuwa, hindi ba? Ang sapatos na binili ko para sa kanya ay ginagamit niya ngayon para tumakas mula sa akin. Kung alam ko lang, ginamit ko sana ang perang iyon para bumili ng bagong wipers o direkta na ng isang churro stand para ibenta sa labas ng subdivision. Ang aking sasakyan, na tinatawag kong traktor dahil sa bagal at ingay nito, ay nahihirapan sa pagdaan laban sa hangin ng gabi. Matagal nang sira ang aircon, kaya kinailangan kong bahagyang ibaba ang bintana. Sumiksik ang malamig na hangin, hinaluan ng ulan na humahampas sa aking pisngi, ngunit ang lamig na iyon ay hindi maihahambing sa lamig na nararamdaman ko sa aking puso. Sa buong biyahe, hindi ako nagpatugtog ng radyo. Ang musika ay makakasira lamang sa konsyerto ng aking pagiyak, na nasa ika-5 kanta na, umiiyak ako. Tumahimik ako sandali para huminga at muling umiyak sa pag-alala sa hulugan ng Thermomix na hindi ko pa nababayaran at ngayon ay dinagdagan pa ng utang na 100,000 PHP. Sa kilometro 50, nagsimulang umubo ang traktor. Umuugong ang makina na para bang nagpoprotesta rin. Bakit ko ba siya isinama sa biyahe ng napakagabi? Hinaltak ko ang manibela ng gulat. Tara, traktor, huwag kang titigil ngayon. Nasa isang misyon tayo para iligtas ang aking dignidad. Pakiusap, makipagtulungan ka. Pakiusap ko sa walang buhay na bagay na iyon. Sa kabutihang palad, tila naintindihan ng traktor ang pagdurusa ng mayari nito at muling umusad, bagaman may tunog ng makina na parang taong may hika. Nagpa siya akong huminto sandali sa isang service area. Masyado nang maga ang mga mata ko at nagsisimula ng lumabo ang paningin ko. Kailangan ko ng tubig at marahil ay kaunting katinuan. Nagpark ako sa isang madilim na sulok, nahihiya na makita ng sino man ang aking mukha, na mukhang multo. Naghanap ako ng panyo sa glove compartment. Wala akong nakita, ngunit nahawakan ng aking mga daliri ang isang maliit na piraso ng papel na nakasiksik sa manual ng kotse. Nagtataka. Binuksan ko ang mahinang dilaw na ilaw ng interior. Ito ay isang resibo ng pagbili. Ang petsa ay 1 linggo pa lamang ang nakalipas. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang pangalan ng tindahan, isang sikat na tindahan ng alahas sa sentro ng syudad. At ang halaga, Diyos ko, ang halaga ay halos lumabas ang aking mga mata. 10,000 PHP. Bumili si Juan ng white gold necklace sa halagang 2,000 PHP. Naramdaman ko muli ang bigat sa aking dibdib. 1 linggo na ang nakalipas. Humingi ako sa kanya ng 20 piso para bumili ng bitamina sa buhok dahil nalalagas ito sa stress sa trabaho. Sinabi ni Juan na wala siyang cash,
na kailangan naming mag-ipon para sa kinabukasan. Lumabas na ang kinabukasang tinutukoy niya ay ang manipis na leeg ni Marisa. Samantala, ako, ang kanyang asawa, ay kailangang magtiis sa isang generic na shampoo mula sa supermarket. Binilhan niya ang kanyang kabit ng kuwintas na mas mahal pa sa aking sahod. Gusto kong lunukin ang resibo upang wala ng ebidensya na makakasakit sa akin, ngunit tila napakapait ng papel. Pinisa ko ito ng mariin at itinapon sa sahig ng kotse. Ang mga piraso ng puzzle sa aking ulo ay nagsimulang magkabit-kabit. May dahilan kung bakit huling-huli si Juan nitong nakaraang linggo na may dahilan ng pag-overtime para maabot ang mga target sa pagtatapos ng taon. May dahilan kung bakit nakangiti siya habang tinitingnan lang ang screen ng cellphone na sinasabing binabasa niya ang nakakatawang group chat sa opisina. Lumabas na binubuo niya ang kanyang palasyo ng pag-ibig sa aking pagdurusa. At ako, nang walang kaalam-alam, madalas akong naghahanda sa kanya ng mainit na tsaa kapag umuuwi siya mula sa kanyang overtime at minamasahe pa ang kanyang likod dahil naaawa ako sa kanyang pagod sa trabaho. Napakatanga ko, ang pambansang kampeon ng katangahan. Matapos uminom ng kalahating bote ng tubig at maghugas ng mukha sa pampublikong banyo, na ang amoy ay kakatwang nagpapagaan ng loob ko sa pagpapaalala na ang buhay ay puno ng hindi kaaya-ayang amoy, ipinagpatuloy ko ang aking biyahe. Palapit ng palapit ang aking patutunguhan. Ang makinis na aspalto ng highway ay nagbigay daan sa mga baku-bakong kalsada na tipikal ng mga rural na lugar. Naging mas kaunti ang mga ilaw sa kalsada. Pinalitan ng siksik na dilim ng mga kagubatan ng ensina sa magkabilang panig ng daan. Habang papalapit ako sa bayan ng aking ama, ang signal ng cellphone ay palaging nawawala, tulad ng aking relasyon kay Juan. Mas mabuti, naisip ko, hindi bababa sa hindi ako makakatanggap ng mga abiso ng bayarin o tawag mula sa hindi kilalang numero sa loob ng ilang panahon. Ang nayon ng aking ama ay nasa paanan ng bundok. Sariwa ang hangin at mataba ang lupa. Dati ay nagmamakaawa ako na lumipat sa syudad dahil hindi ko matiis ang katahimikan ng nayon. Ngayon, ang katahimikan na iyon ang pinakamimithi ko. Gusto kong magtago sa likod ng hamog ng bundok, umaasang hindi ako matatagpuan ng aking mga problema doon. Nagsisimula ng magkulay dalandan ang kalangitan sa silangan, nang sa wakas ay pumasok ang traktor sa pasukan ng nayon. Sinalubong ako ng huni ng mga tandang, ang tanawin ng luntiang mga bukirin, at ang hamog ng umaga sa mga dahon ay nagbigay sa akin ng kaunting kapayapaan. Nagsisimula na ang mga tao sa nayon sa kanilang mga gawain. May ilang lalaki na may dalang asarol papunta sa bukid. Ang mga babae ay naglalakad papunta sa palengke na may mga basket. Lahat sila ay tila payapa, nabubuhay ng walang bigat ng isang utang na 100,000 PHP. Lubos ko silang naiinggit. Dahan-dahang lumiko ang aking sasakyan upang pumasok sa bakuran ng isang lumang stone farmhouse na matatag na nakatayo sa dulo ng daan. Iyon ang bahay ng aking ama. Malawak ang bakuran, puno ng mga mababangong halaman at mga bulaklak na itinanim ng aking yumaong ina. Walang nagbago, maliban sa puno ng olibo sa pasukan, na mas malago. Pinatay ko ang makina. Agad akong nilukob ng katahimikan. Tanging ang masayang huni ng mga ibon ang naririnig, isang kumpletong kaibahan sa gulo sa aking ulo. Hindi ako agad bumaba. Nanatili akong nakaupo ng tahimik sa manibela, nakatingin sa sarado pa ring pangunahing pinto ng bahay ng aking ama. Bigla, nilukob ako ng takot. Paano ako magsisimula? Hello, tatay. Kumusta po? By the way, tumakas po si Juan at may utang po ako na kasing halaga ng isang mamahaling bahay. Pwede po ba akong magalmusal? Hindi ko iyon masabi. May alta presyon ang aking ama. Kung sasabihin ko sa kanya ng biglaan, baka maging walang puso akong anak na magdadala sa aking ama sa ospital. Tiningnan ko sa rearview mirror. Nakakakilabot ang hitsura ko. Maga ang mata. Kumalat ang maskara na nagpapakita sa akin na parang isang panda na walang tulog at magulo ang buhok. Sinubukan kong ayusin ito gamit ang aking mga daliri, ngunit walang silbi. Bigla, bumukas ang pangunahing pinto. Isang matandang lalaki na nakasuot ng jogging pants at isang medyo maluwag na puting t-shirt ang lumabas na may hawak na tasa ng kape. Siya ang aking ama. Ganap na puti ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang katawan ay malakas pa rin para sa kanyang edad. Sumimsim siya sa kanyang kape habang nakatingin sa kalangitan sa umaga. Pagkatapos,
Bumaba ang kanyang tingin at huminto sa aking sasakyan. Nagdilim ang kanyang mga mata, marahil ay kinikilala ang traktor o marahil ay nagtataka kung bakit may sirang sasakyan na nakaparada sa kanyang bakuran ng maaga. Sandali akong kinabahan nang magtama ang aming mga tingin sa pamamagitan ng windshield. Hindi masyadong nagulat ang aking ama. Inilagay lamang niya ang kanyang tasa ng kape sa kahoy na rehas ng beranda at dahan-dahang lumakad patungo sa aking sasakyan ng payapa na para bang ang pagdating ng kanyang magulong anak sa madaling araw ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Binuksan ko ang pinto ng kotse na nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam ko ay hindi lumalapat sa lupa ang aking mga paa pagbaba. Ang amoy ng basang lupa at ng kape ng aking ama ay suminghap sa aking ilong. Gusto kong ngumiti, gusto kong batiin, ngunit may namumuo sa aking lalamunan. Agad na bumagsak ang aking mga depensa nang makita ang payapa at kulubot na mukha ng aking ama. Tatay, iyon lang ang nasabi ko. Ang boses ko ay paos at basag. Hindi nagtanong ang aking ama, "Ano ang ginagawa mo rito?" O, "Nasaan ang asawa mo?" Tiningnan lamang niya ako mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang maleta sa likod na upuan, ang aking sirang mukha, at tila naintindihan ang lahat nang walang isang salita ng paliwanag. Mas matalas ang instinct ng isang ama kaysa sa sinumang detective. "Dumating ka na," sabi ng aking ama ng mahina. Ang kanyang boses ay kalmado tulad ng pagdaloy ng ilog. "Pumasok ka. Kakagawa ko lang ng kape at may pandesal. Mainit pa." Iyon lamang, walang pagtatanong, walang galit, tanging alok ng kape at pandesal. At kakatwa, ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpabuhos muli ng aking mga luha na natuyo na parang isang sirang dam. Tumakbo ako para yakapin ang aking ama. Ibinubuhos ang lahat ng sakit, pagod, at takot sa kanyang payat, ngunit hindi ka pani-paniwalang solidong balikat. Sa yakap na iyon, naramdaman kong ligtas, bagaman alam kong sa labas, ang bagyo ng isang utang na 100,000 PHP ay naghihintay pa rin na lamunin ako. Ngunit kahit papaano ng umagang iyon, ay mayroon akong mainit na pandesal at ang aking ama. Ang almusal na inihanda ng aking ama ay simple, pandesal na may mantika at kape. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bawat kagat ay parang pinakamabisang pampakalma sa mundo. Nakaupo ako sa likurang beranda ng bahay na may tanawin ng isang bukirin ng palay na nagsisimulang mamunga. Mataas na ang araw, nagpapaliwanag sa aking maga na mukha. Sa aking mga kamay ay mayroon akong isang tasa ng mainit na kape, habang ang aking ama ay nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba, umiinom ng kanyang kape na walang asukal nang may kapayapaan ng isang marunong na ermitanyo. Napakapayapa ng kapaligiran sa nayon kaya tila isang kawalang galang na sirain ito ng mga kuwento ng pagtataksil at mga utang. Ang mga manok ay kumakain sa lupa. Ang hangin ay dahan-dahang gumagalaw sa mga dahon ng puno at ang tunog ng tubig mula sa isang kawayan na fountain ay parang musika na nakakapagpagaling. Isang lubos na kaibahan sa loob ng aking ulo na parang isang nasusunog na palengke. Magulo, gulat, at puno ng sigaw. Tiningnan ko ang aking ama ng palihim, ang kanyang kulubot at sunog sa araw na balat, ang kanyang magaspang na kamay na puno ng kalyo mula sa paghawak ng asarol, at ang kanyang t-shirt na may maliit na butas sa balikat. Ang makita ang napakababang loob na anyo ng aking ama ay lalong nagpakasikip sa aking dibdib dahil sa pagkakasala. Sa buong panahong ito, pinayagan ko si Juan na maliitin ang aking ama. Ang aking mga alaala ay lumipad sa nakaraan. Sa tuwing hinihiling ko kay Juan na pumunta kami sa nayon, palagi siyang may sandaang dahilan para tumanggi. Na kesyo allergic siya sa alikabok sa bukid, na kesyo hindi siya makatulog nang walang aircon, o na nasusuka siya sa banyo na may malamig na tubig. Minsan napilitan siyang pumunta para sa isang pagdiriwang ng pamilya at maghapon siyang nakaupo sa kotse na nakabukas ang makina dahil ayaw niyang kagatin ng lamok. Palaging sinasabi ni Juan, "Sofia, makaluma ang iyong ama. Hindi siya nakakaintindi sa negosyo. Hindi niya naiintindihan kung paano tayo nabubuhay, mga modernong tao. Tingnan mo ang kanyang bahay. Luma na. Sigurado ako na puno ng anay." Noong panahong iyon, nilunok ko ang mga salitang iyon upang mapanatili ang kapayapaan sa bahay. Nanahimik ako habang iniinsulto ng aking asawa ang aking sariling ama. At ngayon, tingnan mo kung sino ang nanalo. Ang modernong lalaki ay tumakas kasama ang pera ng kanyang asawa,
habang ang matanda ay tumatanggap sa kanyang bobong anak nang walang tanong. Gusto kong sampalin ang aking nakaraang sarili at mabuti. Ang malalim na boses ng aking ama ang sumira sa aking pag-iisip, na nagpatindig sa akin kaya halos mabulunan ako sa kape. Hindi lumingon ang aking ama. Nanatili siyang nakatitig sa isang ibon na nakakulong sa hawla na nakasabit sa kisame. Si Juan na iyan. Kailan huling dumating? Isang simpleng tanong, ngunit mahirap sagutin. Iniwan ko ang tasa sa sahig. Dumating na ang oras ng pagtatapat. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng malinis na hangin ng nayon. Umaasa na magbibigay ito sa akin ng kaunting lakas ng loob. Hindi na po siya babalik, tatay? Sagot ko ng mahina. Nanginginig ang boses ko na parang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Umalis na po si Juan. Iniwan niya ako. Sandaling tumigil ang aking ama sa pagduyan. At pagkatapos ay nagpatuloy sa parehong ritmo. Saan siya nagpunta? Ibang business trip? O sa pagkakataong ito ay sinabi niya sa iyo na mayroon siyang meeting ng board of directors sa Mars? Ngumiti ako ng mapait. Palaging alam ng aking ama na walang saysay ang mga dahilan ni Juan, ngunit hindi niya ito kailanman inilabas sa harap ko. Hindi ito para sa trabaho, tatay. Umalis siya kasama ng ibang babae. Ang pangalan niya ay Marisa. Sabi niya ay nakahanap siya ng bagong kaligayahan na hindi niya matatamo sa akin, katahimikan. Tanging ang huni ng ibon. Inaasahan ko ang reaksyon ng aking ama. Inaasahan kong magagalit siya na ibabato niya ang tasa ng kape o kahit man lang ay murahin si Juan. Ngunit nanatiling kalmado ang aking ama, na para bang sinabi ko lamang sa kanya na bahagyang tumaas ang presyo ng kamatis sa palengke. Ah, bulong ng aking ama ng maikli. Mabuti iyon. Nanlaki ang aking mga mata. Mabuti? Ano ang mabuti doon? Tatay, ang iyong anak ay iniwan ng iba, itinapon na parang basura. At sinasabi mo na maganda iyon? Dahan-dahang lumingon ang aking ama. Tiningnan ako ng may payapa ngunit malalim na ekspresyon. Aba, nangangahulugan iyon na ang basura ay kusa ng lumabas sa buhay mo. Hindi mo na kailangang abalahin ang sarili mo sa pagwawalis nito. Napakabuti ng Diyos. Pinaghiwalay ka ni Sofia sa maling tao bago ka pa tumanda at mahirapan kang makawala. Tinamaan ako ng sagot ng aking ama. Totoo iyon, naisip ko. Ngunit ang problema ay hindi lamang isang sirang puso. Ang pangunahing problema ay ang napakalaking butas na iniwan ni Juan sa aking pitaka at sa aking kinabukasan. Ito ang pinakamahirap na bahagi na sabihin. Pakiramdam ko ay makapal ang aking dila. Ngunit hindi lang iyon. Tatay, sabi ko habang yumuyuko at pinaglalaruan ang gilid ng aking lukot na damit. Hindi ako nangahas tumingin sa kanyang mga mata para sa bahaging ito. Hindi umalis si Juan nang walang dala. Kinuha niya ang lahat ng aming ipon at ang mas masahol pa, iniwan niya ako ng napakamahal na alaala. Iniwan ka ba niya ng isang anak? Tanong ng aking ama. Bahagyang nagbago ang tono niya. Hindi po, tatay, sana. Kahit isang anak ay may anyo at maaaring mahalin, iniwan niya po ako ng utang. Isang utang sa Thermomix o ang hulog sa sasakyan? Tanong ng aking ama. Bumalik sa kanyang relax na tono. Malakas akong umiling. Muling lumabas ang mga luha. Hindi ganoon ang utang, tatay. Napakalaking pautang po ito sa bangko. Ang titulo ng apartment po ay nakasanla. Kung hindi ako makabayad, palalayasin kami at ako. Ako po ay maaaring kasuhan sa batas dahil naroon po ang pirma ko. Inilagay ng aking ama ang kanyang tasa ng kape sa mesa. Sa pagkakataong ito, lumingon siya ng buo sa akin. Seryoso ang kanyang mukha. Magkano? Ang isang salitang iyon ay nanatiling nakasuspinde sa hangin. Magkano? Isang halaga na kahit banggitin ay nagpapahilo sa akin. Sa nayon na ito, ang 100 piso ay malaking halaga na. Ang mga tao rito ay nagtatrabaho ng husto sa bukid sa loob ng buwan upang makakuha ng katamtamang ani. Paano ko sasabihin sa aking ama ang daang libong halaga? Natatakot akong atakehin siya sa puso. Tatay, ipangako niyo po na hindi kayo matatakot. Bobo kong tanong. Sabihin mo na, Sofia, matanda na ako. Sanay na ang puso ko sa mga gulat sa pagtingin sa mga manok ng kapitbahay. Ipinikit ko ang aking mga mata.
Kinukuha ang kaunting lakas ng loob na natitira sa akin. 100,000 PHP, tatay. 100,000 PHP. At hindi pa kasama dyan ang mga interes at mga multa sa pagkaantala, muling katahimikan. Sa pagkakataong ito, napakahabang katahimikan. 1 segundo, 2 segundo, 10 segundo. Hindi ako nangahas na imulat ang aking mga mata. Naisip ko ang aking ama na ipinapatong ang kanyang kamay sa dibdib o naghahanap ng walis para paluin ako sa aking katangahan. 100,000 piso. Dito, makakabili ka na ng ektarya ng mga puno ng niyog, isang buong kawan ng mga kambing, at ang lahat ng perang iyon ay nawala at tinatamasa ni Juan at Marisa habang ako ay kumakain ng pandesal na may langis at luha. 100,000 PHP. Ulit ng aking ama ng dahan-dahan. Ang kanyang boses ay hindi mataas o mababa. Mahina akong tumango, nakapikit pa rin ang aking mga mata. Bumuhos na ang luha sa aking pisngi. Patawad po, tatay. Naging bobo po ako. Pinirmahan ko po ng hindi binabasa. Ngayon po, wala na akong kahit ano. Mawawala po ang apartment. Kailangan ko ring ibenta ang kotse at magiging pabigat lang po ako sa inyo. Nakakahiya po, tatay. Sobrang nakakahiya. Muling pumutok ang aking pagiyak. Ang pagkakasala, ang hiya, ang takot. Lahat ay bumuhos sa kahoy na beranda. Pakiramdam ko ay ako ang pinakabigo na anak sa mundo. Halos hindi ko siya binibisita at kapag ginawa ko ay nagdadala ako ng kaguluhan. Handa akong itaboy ng aking ama. Karapat-dapat ako. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay lubos na hindi inaasahan. Hindi ako nakarinig ng mga sigaw ng galit. Ang narinig ko ay ang tunog ng isang mahaba at kasiya siyang paghigop ng kape na sinundan ng isang buntong hininga ng ginhawa. Ah, napakasarap ng kape ngayong umaga, sabi ng aking ama. Agad kong iminulat ang aking mga mata, nakatingin sa kanya ng nalilito. Ang aking mukha ay dapat na isang tula na puno ng sipon at luha, nakatitig ng tulala sa isang matandang lalaki, nakakabalita pa lamang na ang kanyang anak ay may utang na 100,000 PHP at, sa halip, ay pinupuri ang lasa ng kape. Nagulat ako kaya bigla siyang naging senile o nabingi at naunawaan niya ang 100 piso sa halip na 100,000. Bahagyang ngumiti ang aking ama nang makita ang aking nalilitong mukha. Kumuha siya ng isang piraso ng pandesal, pinahira ng langis at dahan-dahang nginuya. Kumain ka ng pandesal, Sofia. Baka lumamig. Aniya ng mahinahon. Ikaw, mula pa noong bata ka, kapag umiiyak ka ay nagiging pangit ka. Para kang pato na nahuli sa pinto. Tatay, narinig niyo po ako? Reklamo ko. Kalahating umiiyak, kalahating naiinis. May utang po ako na 100,000 PHP. Darating po ang bangko. Kaya natin. Inangat ng aking ama ang kanyang kanang kamay, na nagpapahiwatig sa akin na tumahimik. Ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. At automatiko akong ngumanga. Tiningnan niya ako ng matalim, na may malalim, at nakakapayapang tingin. Makinig ka. Anak, dahan-dahang sinabi niya. Ang halaga ng pera na iyan ay malaki para bumili ng pandesal, ngunit para sa dignidad ng aking anak ay mura iyan. Nagulat ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Tapusin mo ang pandesal at pagkatapos ay maligo. Amoy pawis ka na hinaluan ng lumang kotse, patuloy ng aking ama habang tumatayo. Bahagya siyang umunat, nagpaparinig ng lagutok sa kanyang likod. Pupuntahan ko ang mga kambing. Huwag mong isipin ang perang iyan. Ituring mo iyan na pinakamahal na matrikula na binayaran mo sa paaralan ng buhay. Bumaba ang aking ama sa beranda at isinuot ang kanyang kupas na tsinelas. Bago umalis, bahagya siyang lumingon. Binigyan ako ng isang misteryosong ngiti na hindi ko pa nakita noon. Hindi ito ang ngiti ng isang nalilito o isang nagre-resign. Ito ang ngiti ng isang taong may alas ng espadas sa kanyang manggas. Isang ngiti ng nakatagong tagumpay. 100,000 PHP, bulong ng aking ama ng mahina, nagpakawala ng isang maliit na tawa na parang isang nakakatawang biro. Si Juan na iyan, sino ang akala niyang nilalaro niya? Nag-iisa ako sa beranda na may 1 milyong katanungan. Ang aking ama, itong simpleng magsasaka ng nayon, paano siya naging napakatahimik? Hindi ba niya alam ang panganib?
O mayroon bang tungkol sa kanya na hindi ko alam? Ang malinaw ay ang pandesal na hawak ko ay biglang naging mas matamis at ang bigat sa aking mga balikat, bagaman hindi nawala, ay naging mas magaan na parang binuhat ito ng nakayukong likod ng aking ama habang siya ay lumalayo patungo sa kural. Ang paghihintay sa pagsabog ng bomba ay mas nakababahala kaysa sa mismong pagsabog. Iyan, hindi bababa. Ang naramdaman ko sa buong araw kinabukasan sa bahay ng aking ama. Mula sa aking pagtatapat sa beranda, nabuhay ako bilang isang pugante na nagtatago sa isang lungga. Sa tuwing naririnig ko ang tunog ng motorsiklo na dumadaan sa harap ng bahay, lumalabas ang puso ko sa aking lalamunan. Natatakot na ito ang hukbo ng mga maniningil ng utang na nakatuntun na sa aking kinaroroonan hanggang sa liblib na nayon na ito. Ang aking cellphone ay naging pinaka nakakatakot na bagay sa mundo. Ang screen ay hindi tumitigil sa pag-vibrate at pagtunog nang walang tigil mula umaga na may hindi kilalang mga numero na may Manila prefix na tumatawag ng sunod-sunod. Hindi ako nangahas na sagutin, nakatingin lamang ako sa iluminadong screen na may malamig na pawis na dumadaloy sa aking noo. Hinahayaan itong tumahimik upang tumunog muli pagkatapos ng 5 segundo. Habang ako ay nanginginig sa takot sa sala, tila walang anumang alalahanin sa mundo ang aking ama. Sa umaga, abala siya sa pagligo ng kanyang paboritong ibon, sumisipol sa ritmo ng isang lumang awit na tumutugtog sa kanyang sirang radyo. Sa tanghal siya, natulog siya ng siesta sa kanyang tumba-tumba na bahagyang nakanganga ang bibig. Sa hapon, nagwalis siya sa bakuran habang binabati ang bawat kapitbahay na dumadaan na may malapad ng ngiti. Pinapanood ko siya mula sa bintana na may halo ng paghanga sa kanyang panloob na kapayapaan at pagkairita dahil pakiramdam ko ay hindi niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Nang gabing iyon, umabot sa sukdulan ang takot. Muling tumunog ang aking cellphone, ngunit sa pagkakataong ito ay mga text message na sunod-sunod na dumating. Ang nilalaman ay nagpatindig ng balahibo ko. Alam naming tumakas ka, ARC, ARC, ARC. Magsasagawa kami ng legal na aksyon. Pupunta kami sa address ng iyong DNI at sa address ng iyong mga magulang. Lumambot ang aking mga tuhod. Alam nila. Alam nila ang tungkol sa aking ama. Pupunta sila rito. Gagawa sila ng eskandalo. Ipahihiya nila siya sa harap ng buong nayon. Ang ideya ng aking ama, isang taong iginagalang ng lahat na iniinsulto ng mga thugs, ay nagpahilo sa aking tiyan. Tumakbo ako sa likod bahay, kung saan nagpapakain ng manok ang aking ama. Tatay, tawag ko ng hingal na hingal. Lumingon siya. Ano ang nangyayari, Sofia? Sinusundan ka ba muli ng bubuyog tulad noong bata ka pa? Hindi bubuyog, tatay. Mas masahol pa sa isang buong kawan. Hysterical kong sigaw. Ipinapakita sa kanya ang cellphone. Tingnan niyo ito. Nagbabanta silang pumunta rito. Idedemanda nila ako. Tatay, ano ang gagawin natin? Tatawag ba tayo sa pulis o tatakas tayo sa bundok? Hindi man lang tiningnan ng aking ama ang screen. Dahan-dahang inalis niya ang aking kamay at ikinalat ang natitirang mais sa sahig. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon. Itago mo ang bagay na iyan, aniya ng kalmado. Ngunit tatay, sabi nila ay darating sila. Hindi mo ba ako naririnig? Natatakot ako na ikahihiya ka nila, na malalagay ka sa gulo dahil sa akin. Nagsimulang muling bumuhos ang aking mga luha. Lumapit sa akin ang aking ama, hinawakan ang aking mga balikat gamit ang kanyang mainit at magaspang na mga kamay. Matigas ang kanyang hawak. Nagpapasa ng kakaibang enerhiya sa akin. Sofia, tinawag niya ako ng matigas. Nagkakatiwala ka ba sa iyong ama? Tumango ako ng may pag-aalinlangan. Nagkakatiwala ako, ngunit walang pero. Putol niya sa akin. Makinig ka ng mabuti. Habang ako ay humihinga, habang ang aking mga paa ay nakatapak sa lupa na ito, walang sinuman ang makakasaling sa kahit isang hibla ng buhok ng aking anak, ni ang bangko, ni ang mga maniningil ng utang, ni ang pulis, at lalong hindi ang walang hiyang si Juan. Ngunit ang utang ay 100,000 PHP, tatay. Saan natin kukunin ang pera? Ibebenta mo ba ang mga lupain? Hindi. Pakiusap, ang mga iyon ang mana ng lolo. O hihiram ka ba sa isang usyurero sa nayon? Hindi, tatay. Suminghal ang aking ama.
Laging malaki ang pag-iisip. Anak, sino ang nagsalita tungkol sa pagbebenta ng lupa o bato? Matanda na ang bato ko. Hindi nila iyon gugustuhin kahit para sa nilaga. Nagbiro siya, ngunit pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha na may parehong misteryosong ngiti tulad ng dati. Makinig ka, Sofia. Ang pera ay mga numero lamang sa papel. Ang papel ay maaaring masira, maaaring masunog. Huwag kang mag-aalala. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Kumain ka ng marami. Ako na ang bahala. Ang pangungusap na ako na ang bahala ay parang imposible. Paano malulutas ng isang retiradong magsasaka ang utang na daan-daang libong piso sa magdamag? Tumanggi ang aking lohika na maniwala rito, ngunit ang tono ng aking ama ay hindi tunog ng pagyayabang, tunog ito ng isang pangako, isang katiyakan. Tatay, seryoso po kayo? Tanong ko ng mahina. Mas seryoso pa sa sinasabi ko sa nanay mo na maalat ang nilaga niya, sagot niya habang kumindat sa akin. Halika, patayin mo na ang cellphone mo at matulog ka na. Kailangan kong tawagan ang isang matandang kaibigan, mga bagay ng matatanda. Tumalikod siya at lumakad patungo sa kanyang opisina, isang maliit na silid sa sulok ng bahay na laging nakakandado. Nanatili akong nakatayo doon, pinapanood ang kanyang nakayukong likod na lumalayo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, sinunod ko ang kanyang mga utos. Pinatay ko ang cellphone at inilagay ito sa isang drawer. Bago ako makatulog, malabo kong narinig ang boses ng aking ama mula sa kanyang opisina. Ang kanyang boses ay hindi tunog ng isang taong nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ito ay mababa, matatag, puno ng awtoridad, gamit ang isang utos na tono na hindi ko pa kailanman narinig sa buong buhay ko. Hindi ko naintindihan ang sinasabi niya, ngunit ang kanyang intonasyon ay nagpaalala sa akin ng isang general na nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga tropa. Siguro ay imahinasyon ko lang, naisip ko. Anuman ang pinaplano ng aking ama ng gabing iyon ay pinili kong maniwala sa kanyang mahiwagang pangungusap. Huwag kang mag-aalala, ako na ang bahala. At sa pagtitiwalang iyon, sa wakas ay nakatulog ako. Habang sinusubukan kong ayusin ang aking sirang puso sa nayon, sa isang sulok ng syudad, si Juan ay dapat na pakiramdam ang pinakamaswerte na tao sa universo. Naiisip ko siya na nagto-toast kasama si Marisa sa isang marangyang apartment. Marahil ay tumatawa kung gaano kadali akong niloko. Mula sa mga ulat na kung paano ay nakakarating sa mesa ng aking ama tuwing umaga, nalaman ko na ang aking dating asawa ay umupa ng apartment sa isang eksklusibong lugar na ang buwanang renta ay maaaring magbayad ng isang kurso sa kolehiyo. Ginagastos niya ang pera ng pautang na parang nanalo siya sa loto. Si Marisa, ang kanyang bagong kaligayahan, ay tila natutuwa sa kanyang papel bilang reyna ng panahon. Nagpapakita sa mga mamahaling shopping mall na may mga bag ng brand na hindi ko man lang alam kung paano bigkasin. Naramdaman ni Juan na makapangyarihan siya sa pagpapakasaya kay Marisa ng mga luho na hindi niya kailanman ibinigay sa akin, nang hindi niya alam na ang karangyaan na iyon ay nakatayo sa gumagalaw na buhangin. Akala niya, sa pagbabago ng numero ng telepono at pagkawala sa ibang syudad, ligtas siya sa bangko. Nakalimutan ni Juan na sa itaas ng bangko ay may mga taong kayang paluhurin ang bangko. Sa bahay sa nayon, bumalik ang aking ama sa kanyang routine, o tila ganoon. Dinidiligan niya ang kanyang mga halaman, pinapakain ang mga manok, at nangingisda sa ilog, ngunit alam kong ang kapayapaan na iyon ang nauuna sa bagyo. Gabi-gabi ay nawawala ang aking ama sa kanyang opisina sa loob ng isang oras. Mula sa labas ay naririnig ko ang tunog ng isang lumang makinilya. Nagsusulat ang aking ama ng bagong kapalaran para kay Juan. Sofia, tingnan mo ang sili na iyan, sabi ng aking ama isang hapon habang umiinom kami ng tsaa. Itinuro niya ang isang halaman na ang mga bunga ay pula at makintab, ngunit ang tangkay ay nagsisimula ng magkaroon ng maliit na pulgas. Ang pulgas na iyan ay lubhang nasisiyahan sa pagkain ng pinakasariwang dahon. Hindi niya alam na may ibon na nakamasid sa kanya mula pa noong umaga. Masyado siyang abala sa pagkain para tumingin sa itaas. Ngunit hindi pa siya kinakain ng ibon. Tatay, sagot ko, hindi kailanman nahuhuli ang ibon. Sofia, naghihintay lamang ito na lumaki pa ng kaunti ang pulgas upang sa isang kagat ay mabusog na. Bukas, makikita mo na nawala na ang pulgas. At ganoon nga,
Kinaumagahan, nagsimula ang laro. Maaga pa lang, sinabihan ako ng aking ama na buksan ang cellphone na nakatago. Pagkabukas ng screen, wala nang bakas ng libu-libong mensahe ng pang-aabuso mula sa bangko. Sa halip ay may isang mensahe mula sa bangko na nagsasabing ang lahat ng utang na nakapangalan sa akin ay nailipat na sa ibang partido at na ang aking sitwasyon ay malaya na sa anumang legal na obligasyon. Halos mahulog ang cellphone ko sa sahig. Tatay, ano po ang ibig sabihin nito? Nabayaran na po ang utang? Paano po ninyo nabayaran? Tumawa ang aking ama. Hindi ko iyan binayaran ng pera, Sofia. Nagpalit lamang ako ng isang lumang pabor na utang sa akin ng may-ari ng bangko na iyan. Ngayon ang utang ay hindi na sa iyo. Naipasa na ito sa isang investment firm na, sabihin na nating, ay may mas malikhaing paraan ng pagkolekta. Sa syudad, nagsimulang manginig ang mundo ni Juan. Kumakain siya sa isang mamahaling restaurant nang ma-reject ang kanyang credit card. Sinubukan niya ang isa pa, na-reject din. Nagsimula siyang magpanik. Ang tunay na sorpresa ay dumating nang bumalik siya sa apartment at natuklasan na hindi na gumagana ang kanyang mga susi. Sinabihan siya ng security personnel na ang apartment ay na-foreclose dahil sa koneksyon nito sa problematikong daloy ng pondo. Sinubukan ni Juan na tawagan ang kanyang opisina, ngunit ang kanyang amo, na karaniwan ay mabait, ay tinanggal siya sa trabaho sa telepono. Tila isang imbestigasyon tungkol sa pandaraya ng pondo na matagal nang ginagawa ni Juan nang palihim ay bigla na lamang lumitaw sa mesa ng pamamahala ng umagang iyon. Detalyado ang file. Hindi lang nawala ni Juan ang kanyang pera at bahay. Nawala na ang kanyang karera at reputasyon sa loob ng isang oras. Si Marisa, nang makita si Juan na natumba, ay ipinakita ang kanyang tunay na mukha, ang babae na dati ay matamis at maalaga ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi mo ba sinabi na marami kang pera, Juan? Bakit ngayon ay lahat ay nakasanla? Bakit ka tinanggal sa trabaho? Sigaw niya sa vestibule ng apartment. Para sa kanya, si Juan ay isang ATM lamang, at kung masira ang makina, hindi siya magdadalawang isip na maghanap ng bago. Napatigil si Juan sa sidewalk, pinapanood kung paano inihagis ni Marisa ang kanyang maleta mula sa isang taxi. Wala siyang bahay o trabaho, at ang pinaka nakakatakot, nagsimula siyang makatanggap ng mga mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi na ito galing sa bangko, kundi sa mga taong nagpapadala sa kanya ng mga larawan ng kanyang bahay noong bata pa siya, ng mukha ng kanyang ina at ng isang maikling pangungusap. Ang pera namin ay hindi libre, Juan. Alam namin kung nasaan ka. Naintindihan niya na hindi siya hinahabol ng mabagal na sistema ng bangko, kundi ng isang bagay na mas madilim at mas epektibo. Sinubukan niyang alalahanin kung sino ang maaaring gumawa ng ganito sa kanya. Ang kanyang isip ay lumipad sa akin, na itinuturing niyang mahina, at pagkatapos ay sa aking ama, na itinuturing niyang isang matandang probinsyano. Imposibleng ang matanda na iyan, bulong niya na nanginginig. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, si Juan ay nakaupo ng nag-iisa sa isang bangko sa parke na gutom, ngunit takot gumastos ng kaunting pera na natitira sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang daga na nakulong sa isang labirint na walang labasan. At sa malayo, sa isang bahay na bato sa isang nayon, isang matandang lalaki ang pinatay ang kanyang makinilya nang may kasiyahan. Tiningnan ng aking ama ang isang larawan namin kung saan napunit niya ang bahagi ni Juan at bumulong sa gabi. Ito ay simula pa lamang, Juan. Nagsisimula pa lamang ang laro. Ako, na nakamasid sa kanya mula sa pinto, ay huminga lamang ng malalim. May kakaibang kasiyahan, ngunit mayroon ding kilabot. Talagang inaayos ng aking ama ang lahat, ngunit sa paraang hindi ko kailanman naisip. Ang buhay ni Juan sa sandaling iyon ay parang nakulong sa pagitan ng dalawang pader na dahan-dahang nagsasara. Sa loob lamang ng 3 araw, ang lalaking akala niya ay ang pinakagwapo at pinakamayaman ay naging isang takot na palaboy. Ang mga balita na nakarating sa bahay sa pamamagitan ng telepono ng aking ama ay lubhang kasiya siya. Sinubukan ni Juan na manatili sa isang murang pensyon, ngunit bago pa man niya mailapag ang maleta, dumating ang pulis upang tanungin siya tungkol sa pandaraya. Kakatwa, may nagbayad ng kanyang piyansa ng misteryoso. Akala niya ay isang anghel na tagapagbantay, ngunit bahagi lamang ito ng script ng aking ama
upang manatili si Juan sa kalsada at maramdaman ang tunay na takot. Gusto ng aking ama na maramdaman ni Juan kung ano ang maging isang takas na walang direksyon, eksaktong tulad ng naramdaman ko ng matuklasan ng utang, na ang kaibahan ay mayroon akong ama, at siya ay nag-iisa lamang. Sofia, alam mo ba kung ano ang pinaka nakakatakot sa isang taksil? Tanong ng aking ama. Hindi kapag nahuli siya, kundi kapag pinalaya siya. Ngunit bigla ay wala nang kilala sa kanya. Diyan niya mararamdaman na lumiit ang mundo. Si Marisa, ang kanyang sinasabing tunay na pag-ibig, ay nawala matapos kunin ang pera at mga alahas na natira kay Juan. Ang pinakamalaking pagtataksil. Ang sukdulan ay dumating ng tanghaling iyon. Nagdala ang postman ng isang sertipikadong sulat. Binuksan ito ng aking ama. Binasa at ngumiti ng malapad. Ito, ito ay isang abiso mula sa pulisya at sa Bangko Sofia. Aniya habang inaabot sa akin ang papel. Ang iyong pangalan ay ganap na malinis. Lahat ng iyong mga negatibong record ay nabura na dahil napatunayang may pandaraya at pamemeke ng mga dokumento mula kay Juan. Ligtas din ang apartment sa syudad. Ngayon, 100% iyo na, nang walang anumang utang. Binasa ko ang sulat ng paulit-ulit, na puno ng pasasalamat ang aking dibdib. Salamat po, tatay. Hindi ko alam kung paano ko po kayo mababayaran. Bulong ko habang yakap ang kanyang mga binti. Hinaplos ng aking ama ang aking ulo. May isang paraan lamang para mabayaran mo ako, Sofia. Huwag kang maging mahina na babae na nagpapaloko sa mga lalaking may matatamis na salita, at ngayon, maghanda ka. Ang uod na iyan ay tila gutom at nalilito. Taya ko na sa loob ng 2 araw ay susubukan kanyang tawagan, at ganoon nga. Nang gabing iyon, nag-vibrate ang aking cellphone. Ito ang lumang numero ni Juan. Tiningnan ko ang aking ama na tumango. Sagutin mo, Sofia. Pakinggan natin ang sasabihin niya, ngunit huwag kang magkaroon ng kahit isang bahid ng awa. Masyadong mahal ang iyong awa para sa mga taong tulad niya. Huminga ako ng malalim at pinindot ang screen. Hello, Sofia. Ako ito, si Juan. Ang kanyang boses ay parang basag, nanginginig, puno ng pinipigilang paghikbi. Sofia, tulungan mo ako. Nasa kalye ako. Wala akong kasama. Si Marisa ay umalis kasama ang lahat. Kinubkob ng bangko ang apartment. Tinanggal ako sa trabaho ng kumpanya. Pakiusap, Sofia. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Kasalanan ni Marisa. Maari tayong magsimulang muli, hindi ba? Ipinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ang matinding pagkahilo nang marinig ang salitang pagkakamali. Ang pagkakamali ay ang maling sapatos sa simbahan, hindi ang pakikiapid at pamemeke ng pirma ng iyong asawa para sa utang na libu-libong piso. Sofia, magsalita ka. Bakit hindi ka nagsasalita? Nagsimula siyang sumigaw ng hysterical. Alam kong nasa bahay ka ng tatay mo. Sabihin mo sa kanya na patawad. Alam kong gawa niya ang lahat ng ito. Hindi ba? Bakit niya sinira ang aking karera? Sofia, ako ang asawa mo. Tiningnan ko ang aking ama na nakangiti habang umiinom ng tsaa. Sumagot ako na may boses na kasing lamig ng yelo ng Arctic. Asawa. Namatay ang asawa ko ng gabing iyon. Juan. Namatay ang asawa ko nang mag-iiwan siya ng utang na 100,000 PHP at tumakas kasama ng ibang babae. Matigas kong sinabi. Ngayon, wala ka ng halaga sa akin. At isa pa, huwag mo nang banggitin ang pangalan ng aking ama gamit ang iyong maruming bibig. Ikaw mismo ang sumira sa iyong buhay. Pinabilis lamang ng aking ama ang proseso. Sofia, huwag mong ibaba ang tawag. Pakiusap. May mga lalaki na sinusundan ako. Sabi nila, utos daw ng komandante. Sino ang komandante? Sabihin mo sa kanila na wala akong pera. Nagsimulang umiyak si Juan ng malakas. Hindi na ako sumagot. Ibaba ko ang tawag at binlock ang kanyang numero. Inilagay ko ang cellphone sa mesa at bumuntong hininga ng pinakamahaba at pinakamaluwag sa buong buhay ko. Inilagay ng aking ama ang kanyang tasa at tinapik ako sa balikat. Magaling, Sofia. Iyan ang aking anak. Ngayon maghapunan na tayo. Bukas mayroon tayong mas kawili-wiling palabas. Ngumiti ako. Isang tunay at matagumpay na ngiti.
Naintindihan ko na sa likod ng pagiging simple ng aking ama ay nagtatago ang isang lakas na kayang baligtarin ang mundo para sa aking katarungan. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing. Habang sa labas, si Juan ay marahil ay nakakulong sa isang ATM, nanginginig sa takot. Ngayong umaga, may dumalaw sa aming nayon na ang hitsura ay mas kahawig ng pulubi kaysa sa isang tao. Mula sa bintana, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo sa harap ng bakod ng bahay ng aking ama. Ang kanyang damit, na dating branded, ay ngayon ay punit-punit at marumi. Ang kanyang mukha, na dating pinangangalagaan ng mamahaling cream, ay ngayon ay tinakpan ng gulo na balbas, at ang kanyang mga mata ay lumalim. Si Juan iyon. Nangahas siyang gamitin ang kanyang huling mga barya para sa isang bus papunta rito, umaasang palambutin ang aking puso sa kanyang kaawa-awang hitsura. Ang aking ama, na naghihasa ng labaha sa beranda, ay hindi man lang siya pinansin. Ang tunog ng metal na dumidiin sa hasaang bato ay parang soundtrack ng pagdurusa ni Juan. "Sofia, may bisita tayo," sabi ng aking ama nang hindi man lang tumitingin. Mukhang nakalimutan niya ang daan pabalik, o baka dumating siya para humingi ng donasyon para makabili ng kaunting tapang. Lumabas ako sa beranda. Nang makita ako, sumigaw si Juan ng hysterical. "Sofia! Sofia! Buksan mo ang pinto, pakiusap!" Gutom ako. Hindi pa ako kumakain mula kahapon. Patawad po talaga. Patawarin mo po ako. Dahan-dahang lumakad ako patungo sa bakod. Hindi para buksan ito, kundi para mas masinsinang tingnan ang hitsura ng isang taksil sa kanyang pinakamababang punto. Pagdating ko, lumuhod si Juan sa maalikabok na sahig. Nagmamanhik manaog po ako, Sofia. Napakalupit po ni Marisa. Kinuha niya po ang lahat ng pera ko. Kinuha po ng mga tauhan ng tatay ninyo ang lahat ng gamit ko. Sabihin mo po sa tatay mo na itigil na ito, pakiusap. Hindi ko na po kaya ang pang-aapi na ito. Sinasabi mo na si Marisa ay malupit? Tanong ko ng walang emosyon. Hindi mo ba sinabi na siya ang iyong bagong kaligayahan? Saan na napunta ang iyong kaligayahan ngayon, Juan? Nagkamali po ako, Sofia. Nabulag po ako. Ginamit niya po ako. Sigaw niya habang hinahampas ang sahig. Ipinapangako ko po na magbabago ako. Gagawin ko po ang anumang trabaho rito. Maging mason, magwawalis, anuman. Basta makabalik lang ako sa iyo. Sinabihan ako na kung hindi ko babayaran ang 100,000 PHP sa loob ng isang linggo, dadalhin nila ako sa isang liblib na bukid para magtrabaho ng sapilitan upang mabayaran ang utang. Tulungan mo ako. Nang marinig ang trabahong sapilitan, halos natawa ako. Ang sense of humor ng aking ama para sa mga parusa ay talagang madilim. Bigla akong nakarinig ng mabibigat na yabag sa likod ko. Dahan-dahang lumapit ang aking ama na may hawak na matalim at kumikinang na labaha. Nang makita siya, nanginginig sa takot si Juan. "Sir, Sir Tonyo, patawarin mo po ako. Pakiusap." Nauutal-utal siya. Tumigil ang aking ama sa harap ng bakod. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na parang dumi. Isinaksak niya ang labaha sa isang kahoy na poste na may matalim na tunog na nagpatalon kay Juan pabalik. "Juan, naaalala mo ba ang sinabi mo nang humingi ka ng kamay ni Sofia?" Tanong ng aking ama nang may malalim na boses. "Sinabi mo na mas pangangalagaan mo siya kaysa sa sarili mong buhay. Ngunit lumabas na isa ka lamang duwag na nagtatago sa likod ng pirma ng kanyang asawa upang matugunan ang kanyang mga kapritso sa isang murang babae. Patawad po, sir. Nagkamali po ako." Ang pagkakamali ay isang aksidente. Pinutol niya ito, ang aking ama. "Ang ginawa mo ay isang masamang plano. Ninakaw mo ang kinabukasan ng aking anak. Akala mo ba dahil nakatira ako sa isang nayon ay maaari mo akong tapakan? Ang lupa na tinatapakan mo sa syudad, ang gusali kung saan ka nagtrabaho, maging ang bangko na nagbigay sa iyo ng pautang, lahat ay may mga daan na nauuwi sa desk ng aking ama." Yumuko ang aking ama. "Gusto mo bang patawarin ka? Sige, ngunit mahal ang aking kapatawaran. Kinuha mo ang 100,000 PHP mula sa aking anak, hindi ba? Ngayon ang mga taong bumili ng iyong utang ay sisingilin ka ng iyong pawis. Padadalhan kanila sa isang liblib na bukid ng niyog sa loob ng bansa upang magtrabaho bilang jurnalero hanggang sa mabayaran ang utang. Hindi mo ba sinabi na gagawin mo ang anumang trabaho?"
Nanlaki ang bibig ni Juan na hindi makapaniwala. Ngunit sir, maaaring tumagal ng mga taon iyan. Hindi ko po kayanin. Kung gayon, pumili ka, sabi ng aking ama habang binunot ang labaha mula sa poste. Bumalik sa syudad at harapin ang mga maniningil ng utang na marahil ay babaliin ang iyong mga binti. O sumama sa aking mga tao at magtrabaho ng marangal sa unang pagkakataon sa iyong buhay. Dalawang opsyon lamang, Juan. At wala sa mga ito ang kasama ang pagbabalik kay Sofia. Nagmamakaawang tiningnan ako ni Juan, ngunit tumalikod lamang ako at pumasok sa bahay. Iniiwan siyang sumisigaw sa ilalim ng nakakapaso na araw. Mula sa loob ay narinig ko ang tunog ng isang malaking SUV na humihinto. Ito ay dapat na ang mga tao ng aking ama, ang mga tauhan ng komandante. Narinig ko ang mga pagsara ng pinto, mga sigaw, at sa huli, ang mga hikbi ni Juan habang kinaladkad siya papasok sa sasakyan. Umalis ang kotse na nagiiwan ng ulap ng alikabok. Malinis na muli ang bakod. Ang parasito ay inilipat na sa lugar na nararapat sa kanya. Isang lugar kung saan matututunan niya na bawat pisong ninakaw ay binabayaran ng tunay na pawis. Pumasok ang aking ama sa bahay na sumisipol na parang walang nangyari. Malinis na, Sofia. Bukas, sisimulan na natin ang opisyal na pagproseso ng iyong diborsiyo upang tunay kang malaya sa anino ng uod na iyan. Ngumiti ako, sa pagkakataong ito ay may pakiramdam ng gaan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa martilyo ng isang hukom. Minsan ay dumarating ito sa malamig na kamay ng isang ama na alam kung paano magbigay ng pinakamahalagang aral sa isang taksil. Matapos mawala ang alikabok ng kotse na nagdala kay Juan, bumalik ang aming nayon sa dati nitong kalagayan. Tahimik, sariwa, at payapa. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matapos ang drama. Nagsimula na akong masanay na gumising ng walang pagkabalisa at makakain ng walang pagkahilo. Tila ganap nang nagretiro ang aking ama sa kanyang pagiging komandante at bumalik sa pagiging si Mang Tonyo, mahilig sa lumang t-shirt at abala sa kanyang mga sili, ngunit ang kanyang impluensya ay nananatili pa rin. Ngayong umaga, ang alkalde ng nayon ay dumating sa bahay hindi para sa isang opisyal na pagbisita, kundi upang magbigay ng isang malaking sobre na may mga dokumento mula sa hukuman at sa registry ng ari-arian. Ibinigay niya ito sa aking ama nang may kakaibang paggalang. Sa loob ng sobre ay ang aking diborsyo na naproseso nang napakabilis salamat sa mga espesyal na koneksyon ng aking ama. At ang titulo ng apartment sa syudad ngayon ay malinis at eksklusibo ng sa akin. Hinimas ko ang mga papeles, naramdaman ang tekstura ng aking kalayaan. Hindi ka na ang mahirap na misis ni Juan, sabi ng aking ama. Ikaw si Sofia, may-ari ng bahay na walang utang at may kinabukasan sa harap. Huwag kang magkamali muli sa daan, ha? Kung may lalaki na lumapit sa iyo, dapat muna siyang kumuha ng honesty test sa harap ko. Natawa ako. Ang humor ng aking ama ay palaging nagpapalitaw sa yelo, sa aking puso. Ang aking kuryosidad tungkol sa kapalaran ni Juan ay nanatili na para bang nababasa ang aking isip. Inihagis ng aking ama sa akin ang isang maliit na brown na sobre. Balita mula sa uod. Sa loob ay may ilang malalabong larawan. Sa isa ay nakita ko si Juan sa gitna ng isang walang katapusang bukid ng niyog. Nakasuot siya ng magaspang na damit pang trabaho. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw at ang kanyang mga kamay na dating malambot. Ngayon ay may hawak na mabigat na panghasik para sa pagtatanim ng niyog. Sa isa pa, siya ay kumakain mula sa isang Tupperware ng may ganang-gana na para bang ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Wala nang bakas ng mayabang na lalaking taga-siyudad. Ang tingin ni Juan ay nagpapakita lamang ng matinding pagod at pagtanggap. Tinupad ng aking ama ang kanyang pangako. Hindi pinahihirapan ng pisikal si Juan, kundi pinilit siyang maranasan ang tunay na kahulugan ng pagsisikap. Kailangan niyang bayaran ang bawat piso ng 100,000 PHP gamit ang kanyang sariling pawis. Ayon sa mga ulat, ang kanyang sahod bilang isang jurnalero ay ganap na napupunta sa pagbabayad ng utang. Sa ganitong bilis, kakailanganin niya ng 10 hanggang 15 taon upang mabayaran ito. Isang napakahabang seminar sa buhay. Mabuti siya doon, sabi ng aking ama. May pagkain at bubong na garantisado.
Tanging wala siyang oras para sa pagtataksil o pamemeke ng pirma. Doon, tanging ang pisikal na katapatan ang pinahahalagahan. Kung tamad siya, hindi siya kakain. Simple, hindi ba? Bumuntong hininga ako at inilagay ang mga larawan. Kakatwa, hindi ako nakaramdam ng awa o kagustuhang tulungan siya. Naubos na ang aking pakikiramay. Nagpagaan ng loob ko na nabigyan siya ng pagkakataon na magbago sa tamang daan kahit na nakakapagod ito. Nang gabing iyon, kami ng aking ama ay nakaupo sa beranda na nakatingin sa mga bituin. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano siya nagtrabaho bilang pinuno ng intelligence sa isang mahalagang ahensya ng Estado bago siya magretiro ng maaga, sawa na sa mga intriga sa politika sa kabisera. Kinuwentuhan niya ako tungkol sa kanyang mga kaibigan na ngayon ay mga general, direktor ng bangko o mayari ng malalaking kumpanya na nagpapakita pa rin ng malaking paggalang sa kanya. Ang kapangyarihan ay parang labaha, Sofia, aniya. Kung patuloy mo itong ginagamit ng walang dahilan, ito ay mapurol at magiging walang silbi. Ngunit kung itatago mo ito ng maayos at ilalabas lamang kapag may masamang loob na nangistorbo sa iyong pamilya, nananatili itong matalim. Naintindihan ko kung gaano kagaling ang lalaking nakaupo sa tabi ko. Ang kanyang katahimikan ay tulad ng isang bulkan, kayang sumabog anumang oras kung ang sanhi ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Bukas, plano kong bumalik sa syudad upang asikasuhin ang aking bahay at maghanap ng bagong trabaho. Hindi na ako nag-iisa. Dala ko ang tapang ng aking ama sa aking dibdib. Nagsisimula pa lamang ang aking buhay, at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang anumang sulat ng pag-ibig mula sa bangko ang muling makakasira sa aking pagtulog. Salamat, tatay. Panalo si Sofia.